Alam mo, sa panahon ngayon, ang tunay na lakas ng isang tao, hindi na nasusukat sa muscles o pera. Kasi may mga taong malalakas sa labas, pero wasak na wasak sa loob. May mga marurunong magsalita, pero hindi marunong manahimik. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 7 ugali ng mga taong may tunay na inner strength. Yung klase ng lakas na hindi kayang sukatin ng kahit anong kayamanan o posisyon. Handang ka na ba? Tara, sabay nating tuklasin kung paano maging mas matatag. Hindi lang sa katawan, kundi sa loob mo mismo. Una, marunong manahimik. Kahit may alam. Self-control. Aminin natin, minsan gusto nating patunayan na tama tayo. Kapag may kumukontra, gusto nating ipakita na mas alam natin. Pero ang taong may tunay na inner strength, alam kung kailan tatahimik. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil marunong siyang pumili ng laban. Kasi hindi lahat ng argumento kailangan mong salihan minsan. Mas panalo ang tahimik kaysa maingay. At kapag marunong kang magpigil ng galit, pinapakita mo na kontrolado mo ang sarili mo. Yan ang tunay na lakas, hindi yung kaya mong sumigaw, kundi kaya mong manahimik kahit kaya mong manggulo. Ikalawa, marunong tumanggap ng mali, humility. Isa sa pinakamahirap gawin ay aminin na nagkamali ka. Pero tandaan mo, ang taong marunong umamin ng pagkakamali ay mas malakas kaysa sa taong laging gusto tama. Bakit? Kasi kailangan mo ng tapang para humarap sa sarili mong kakulangan. Yung sabihin mong, "Oo, ako yung nagkulang." Hindi mo kailangang laging panalo. Kasi sa totoo lang, minsan sa pag-amin mo ng pagkakamali, doon ka talaga lumalakas. Doon mo natututunang maging totoo sa sarili mo. At yung katotohanan yon ang nagbibigay sa'yo ng panloob na kapayapaan. Third, marunong umiwas sa drama, peaceful mindset. Minsan, hindi mo kailangang sumama sa gulo para mapatunayan na may malasakit ka. May mga sitwasyon na mas magandang lumayo na lang kasi hindi lahat ng laban dapat mong salihan. Ang taong may inner strength, marunong umiwas sa drama, hindi dahil duwag, kundi dahil pinipili niyang mapayapa ang isip niya. Alam niya na ang energy niya mahalaga. At bakit mo nga naman ibubuhos yon sa mga bagay na hindi naman makakatulong sa paglago mo? 4. Marunong maghintay, patience and timing. Sa mundo ng instant noodles, instant fame, instant reply, bihira na ang taong marunong maghintay. Pero ang taong may inner strength, alam niya na ang mga bagay na mahalaga dumarating sa tamang panahon. Hindi siya nagmamadali. Alam niya na habang nag-aantay, siya ay lumalago. At minsan, yung paghihintay mismo ang proseso na nagpapalakas sa atin. Kaya kung may mga bagay kang gusto pero di mo pa nakukuha, huwag mong isipin na mahina ka. Baka tinuturuan ka lang ng oras kung paano maging matatag. 5. Marunong magpatawad, forgiveness and freedom. Isa sa pinakamalaking tanda ng tunay na lakas ay iyong kakayahang magpatawad. Kasi hindi madali yon, lalo na kung malalim ang sugat. Pero alam mo, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa'yo. Para yon sa sarili mo. Para makalaya ka sa bigat ng galit at pait. Kasi habang may kinikimkim ka, kontrolado ka pa rin ng nakaraan. Pero pag pinatawad mo, pinili mong maging malaya. Yan ang inner strength ang tumigil sa cycle ng sakit at magsimula ulit ng may kapayapaan.
6. Marunong maging kontento, gratitude, and simplicity. Alam mo, may mga taong habol ng habol sa mga bagay. Bagong gamit, bagong relasyon, bagong pagkilala. Pero ang malakas na tao, marunong makontento. Hindi ibig sabihin tamad o walang ambisyon. Ibig sabihin, marunong siyang makita ang halaga ng kung ano ang meron ngayon. Yung marunong magpasalamat kahit sa simpleng araw na maayos ang gising mo. Kasi habang marunong kang makontento, hindi mo hinahayaan na kontrolin ka ng inggit o pressure ng mundo. 7. Marunong magpatuloy. Kahit pagod. Resilience. Ang tunay na malakas, hindi yung walang pagod, kundi yung kahit pagod na, tuloy pa rin. Yung kahit walang sumusuporta, sige lang. Kasi alam niya, hindi lahat ng laban may audience. Minsan, tahimik lang siyang lumalaban sa sarili niyang mga takot, mga problema, at mga pangarap. At sa dulo ng lahat, siya yung nakakangiti hindi dahil madali ang buhay niya, kundi dahil pinili niyang maging matatag kahit mahirap. So kung isa ka sa mga taong tahimik lang, hindi palabang magsalita, pero matatag sa loob, tandaan mo, hindi ka mahina. Baka nga ikaw pa yung may pinakatunay na lakas. Kasi ang inner strength, hindi nakikita, nararamdaman. At kung gusto mong patuloy na lumakas sa loob, mag-subscribe ka dito sa Stoicism in Tagalog, kung saan araw-araw nating pinapaalala sa isa't isa. Hindi mo kailangan maging perpekto para maging matatag. Kailangan mo lang maging totoo sa sarili mo.